na buhay para sa amin, Panginoon. Have your ways, Panginoon, sa buhay namin. Let your will be done, Lord God. Do as you will, do as you please, Panginoon, sa aming buhay. We are here, Lord God, fully surrendered to you. We are here, Panginoon, patuloy, Lord God, na ninanais na ang banal na spirito ang manguna sa buhay namin, Panginoon, dahil alam namin na kapag kami ay sumunod sa iyong pagkilos, sumunod sa leading ng banal na spirito, mararanasan namin yung fulfillment ng pangako mo, Panginoon. We will experience the fullness of your plans in our lives, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy nawa, Panginoon, na gawin mong maliwanag sa amin ang iyong salita, O Diyos. Give light to your revelation, Lord God. In the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Good morning po ulit sa bawat isa. Pwede po ba natin palakpakan ang Panginoon? So last time po, nitong mga previous months po natin, meron po tayong series. Ano po yung series natin? Is Higher. Ayun. So yun po yung series po natin itong nakaraan. Higher na talagang gusto ng Panginoon na ma-increase tayo doon sa ating commitment sa Kanya. Gusto ng Panginoon na mapuntahan natin yung upward call na nais ng Panginoon sa buhay natin. And today po, ang nais po ng Panginoon sa ating buhay is to awaken something in us. To awaken something that is sleeping, maybe, sa buhay natin. At ayun po yung series po natin ngayon, Awaken Series. Yun. Hindi pa po tayo nakakagawa ng poster. But ang ating pong series, bagong series po na pag-uusapan natin is Awaken Series. Pakisabi po, Awaken. Awaken. Yung ito pong series po na to na Awaken is, it speaks of revival. No? It is a call for revival. Na kapag sinabi po nating revival, pakisabi po revival. Pag sinabi po nating revival, ito po ay may mga bagay na binubuhay sa iyo ang Diyos na posibleng namatay na sa buhay mo. No, may mga bagay na ini-stir up ulit ang Panginoon sa buhay natin. May ginagawang pag-stir up ang Diyos sa buhay natin. At ang revival po, malalas po natin marinig yung revival conference, di ba? Revival seminars. Lagi po natin naririnig yon. But revival is not an event. Hindi po ito event. But the revival po is a movement of God. Pagkilos po ng Diyos na mararanasan mo po siya hindi lamang po sa conference, hindi lang sa seminar, but every day of your life you may experience the revival of the Lord. Dahil kahit nasaan ka, kasama mo ang presensya ng Panginoon. At ang banal na spirito po ang nagdadala ng revival po sa ating buhay. Amen po ba? Not the conference, not the event. It is the power of God. It is the presence of God that brings revival sa buhay natin, maging sa church. Because revival is a movement of God. The movement of the Holy Spirit in our lives. And kapag ka po sinasabi nating revival or there will be a great awakening sa ating buhay, ang nagiging bunga po nito ng great revival and great awakening sa buhay natin ay yung matinding pagmamahal mo sa salita ng Diyos. Iyon po yung nagiging bunga. So malalaman mo po that you've experienced revival, awaken, if merong nabuhay sa'yo at ang nabuhay sa'yo ay yung matinding pagmamahal sa salita ng Diyos. No? Mararanasan din po natin, pagka naranasan po natin yung great revival or great awakening, meron din pong matinding pagsisisi sa kasalanan. Iyon po yung nagiging bunga. May matinding pagsisisi sa kasalanan na nagbubunga po sa atin ng pagbabago. Amen? Because the Lord will give you a new heart and a new spirit. Iyan po yung nangyayari when there is revival sa buhay po ng bawat Kristiyano. Nagkakaroon ng matinding pagsisisi, hindi na ninanais yung mga bagay sa nakaraan, sa dating buhay, doon sa buhay na makasalanan. May matinding pagsisisi
sa kasalanan at may matinding pagnanais na magkaroon ng pagbabago ng buhay. Yung inawit natin, binabago mo ako araw-araw, iyon yung nais ng mga taong naranasan, yung revival sa kanilang buhay. Mayroon din pong matinding pagkumit at pagsunod sa Diyos, may matinding passion sa Diyos. So yung mga bagay na namatay sa'yo, maybe namatay po sa'yo yung mainit na pag-ibig mo sa Panginoon, na dati parang napakainit mo, nung una mong na-encounter ang Panginoon, napakainit mo, hindi ka mapigilan, no? Na magbasa ng salita ng Diyos, manalangin, hindi ka mapigilan. And when we experience revival, ibabalik po ng Panginoon yung init ng iyong unang pag-ibig kay Lord. Sino yung gusto nun? Amen. Na talagang mauuhaw ka. Ibabalik ng Panginoon yung mga broken altars mo. Na ibabalik ng Panginoon yung sigla mo sa pagde-devotion, sigla mo sa pananalangin, sigla mo sa pagpupuri, at sigla mo sa paglilingkod sa Diyos. Sino po yung gusto nun? Amen. Amen. Hallelujah. So ngayon po, yun po yung atin pong series sa pag-uusapan. Awaken series. And we will discuss the series in the book of Nehemiah. Doon po tayo maglilinger po sa book of Nehemiah. So, I encourage everyone po na kung meron po kayo, nag-iisip kayo kung saan kayo magde-devotion, pwede po kayong pumunta sa book of Nehemiah para talagang manamnam po natin yung bawat mensahe ng Panginoon dito po sa Awaken series natin. But if you already have your, yung nag-uumpisa ka ng mag-devotion sa mga books, try to read na lang po. Try to read the book of Nehemiah para nakakasunod po tayo about this story of Nehemiah. And ang Nehemiah po, yung book of Nehemiah po, ang background po nito, bigyan ko lang kayo ng konting background. Ito po, ang mga Israel po, ang bansang Israel po was destroyed by the Babylonian Empire. Kasi hindi po sila sumunod sa Panginoon. Kapag ka po hindi sila sumusunod sa Panginoon, sila po ay natatalo ng kalaban nila. So ngayon po, dahil hindi po sila sumunod sa Panginoon, na-destroy po ng Babylonian Empire ang bansang Israel. Nawasak po ang temple, nawasak ang wall of Jerusalem, nawasak lahat. And yung mga Israelites po was exiled in Babylon, meaning to say, dinala po ang mga Israelites doon sa lugar ng Babylon. Okay? And the first journey po na umuwi, yung unang journey po ng mga umuwi papunta doon sa Jerusalem, to go back sa Jerusalem, was led by Zerubbabel. Yun po yung unang pag-uwi ng mga mga Israelita. Kokonti lang po ang mga umuwi nun. Kasi ang nais po nila is to build the temple of the Lord, to build the temple in Jerusalem. And then meron pong nangyari ulit, the second journey, going back to Jerusalem. It was led by Ezra, the priest. So ang binabalik po ni Ezra ay yung pag-ibig ng mga bansang Israel sa salita ng Diyos. And then dumating po yung panahon na yung sa book of Nehemiah, ito na po yung ang story po ng book of Nehemiah is nakita ni Nehemiah na ang wall of Jerusalem ay nananatili pong wasak. Iyon po yung story ng Nehemiah, book of Nehemiah. Na pagdating po dito sa book of Nehemiah, nakita po ni Nehemiah na ang bansang Israel or ang wall of Jerusalem is still destroyed. At iyon po yung naging burden po ni Nehemiah. Okay? To rebuild the wall of Jerusalem. Si Nehemiah, kung sino ba nakakakilala kay Nehemiah? Siya po yung kapitbahay namin. Sino ba nakakilala kay Nehemiah? Kilala namin yan. Okay? So, si Nehemiah po, ang story po ng buhay po niya is this. Siya po ay matalino at successful man sa bansang Babylon. So, siya po ay nagtatrabaho kasi kasama siya sa mga na-exile papuntang Babylon. So, doon po siya nagtrabaho, naging successful po siya sa lugar ng Babylon, naging cupbearer po siya. Pag sinabi po natin cupbearer, siya po yung unang kumakain ng pagkain ng hari kasi para makita kung may lason o wala. So, parang kanang kamay siya ng hari, parang ganon.
So matindi po ang posisyon ni Nehemiah, maganda na ang kanyang buhay, successful man siya, worker siya in the palace, okay na lahat sa kanya. Okay na ang lahat-lahat sa kanya. Madami na siyang na-build sa buhay niya, money, prestige, position, possession, marami na po siyang na-build sa kanyang buhay, and everything was going his way. Okay, but one day po, when he encountered God, nung na-encounter po niya ang Panginoon, nilagyan po siya ng Panginoon ng isang burden sa kanyang puso. The Lord put that burden in his heart na he was no longer satisfied living in the palace. Nung na-encounter po niya ang Panginoon, kahit na successful po siya sa lugar ng Babylon, maganda ang kanyang buhay sa lugar ng Babylon, maganda ang posisyon niya sa lugar ng Babylon, pero hindi na ito nagsasatisfy ng buhay niya. Kasi ang nakalagay na sa kanyang puso is to rebuild the wall of Jerusalem. Iyan na yung naging burden sa kanya, na kailangan kong paglingkuran ang aking bansa, kailangan kong paglingkuran ang aking Diyos. And ang nais ko ay itayo muli yung wall of Jerusalem. So he was no longer willing to just look out for himself. Merong nabuhay sa kanyang puso, hindi lamang para sa sarili. Merong nabuhay sa kanyang puso, hindi para doon sa mga physical and earthly things. Pero ang nabuhay sa kanyang puso is yung pagnanais na maglingkod sa Diyos at gawin ang mga nais ng Panginoon. His spirit was awakened and he wanted something more than the physical stuff. His spirit was awakened and he wanted to know and serve God. Iyon po yung nabuhay kay Nehemiah. Okay na ang lahat sa kanya, pero hindi na siya na-satisfied kasi may binuhay ang Panginoon sa kanyang spirito, na ang para sa kanya, what mattered to him now is what God wanted than what he wanted for himself. Ang nais na po niyang gawin ay hindi yung nais niya, kundi nais ng Diyos para sa kanya. Yun yung binuhay ng Panginoon sa kanya, yung purpose niya, binuhay ng Panginoon sa kanya, yung pagmamahal sa Diyos, binuhay ng Panginoon sa kanya, yung pagnanais na maglingkod sa Diyos. Meron po bang dumating po ba sa buhay natin na ganon? That everything was going our way, everything in our lives was pretty good. Right now, meron kang trabaho, maganda ang sahod mo, meron kang pamilya, maganda ang pamilya mo, maganda ang posisyon mo, everything was going on your way. You are okay ang married life mo, maganda ang buhay ng family mo, maganda yung trabaho mo, maganda yung business mo, successful ka sa career, successful ka sa finances. But like Nehemiah, those things doesn't satisfy you anymore. Why? Meron kasing binubuhay ang Diyos sa'yo na more than the physical stuff and earthly things. May binubuhay ang Panginoon sa'yo. There's something in you. There's something more sa iyong puso that needs to be awakened just like Nehemiah. May binubuhay ang Panginoon sa puso natin na desire that is more than the physical and earthly concerns. Meron pong ginagawa ang Panginoon na awakening in our hearts, na may desire na sa puso mo, you are more concerned of the things about God. Yun po yung ginawa ng Panginoon kay Nehemiah, na yung praying, iyon din po ang gawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. That the Lord is awakening in our hearts the desire to be more concerned of the things about God. Na mas concerned tayo sa mga bagay patungkol sa Diyos. The Lord is awakening in our hearts the desire to be more concerned of what God wants us to do rather than what we want to do. Na iyon yung gusto ng Panginoon, na hindi na priority mo yung sarili mo at yung agenda mo, ang priority mo si Lord at yung agenda niya. Iyon yung priority mo na ngayon. Iyon yung gustong buhayin ng Panginoon sa buhay mo. Maybe before ganoon ang puso mo. Maybe before ganun kakainit sa Panginoon, you prioritize God and you prioritize God at talagang ginagawa mo yung agenda ni Lord. Pero nawala yon kasi na-distract ka. Nawala yon kasi may ibang mga mas nag-arise na mga concerns sa buhay mo. But the Lord tells us today, gustong buhay
buhayin muli ng Panginoon. Yung ganong klase ng puso na mainit ka sa Panginoon, ang init ng iyong pag-ibig sa Diyos at ang agenda mo ay ang mga bagay patungkol sa Diyos. Sino po ang gusto nun? Na iyon po yung mabuhay muli. And nung time po na yun, konting background lang po nung nakompleto na po nila na i-rebuild ang wall of Jerusalem, nakita po ni Nehemiah at ni Ezra na may isang bagay na dapat bumalik sa bansang Israel. Nagkaroon ng burden si Nehemiah to rebuild the wall of Jerusalem. Pero nung na-rebuild na po yun, natapos na yun, may ipinakita po ang Panginoon sa kanila ni Ezra, na mayroon pang isang bagay na dapat na mas ibalik, mas mabuhay, at mas maitayo sa buhay ng mga Israelites. Not just the physical temple, not just the physical wall of Jerusalem, pero ang pinakita po ng Panginoon sa kanila na mas kailangang itayo sa mga buhay ng bansang Israel is yung spiritual revival. That is the one na kailangang buhayin. That is the one na kailangang itayo sa buhay ng bansang Israel. Yung spiritual revival. The people of Israel needed great awakening in their relationship with God. Iyon po yung nais ng Panginoon na mangyari sa bansang Israel. Na may great awakening, buhayin muli ang pagnanais ng bansang Israel na bumalik sa Panginoon. There will be a great revival in their relationship with God, in their fire for the Lord. Iyon po yung nais ng Panginoon na mangyari sa bansang Israel. Upa-umpisa lang yung pag-build ng wall. Pero ang pinakanais ng Panginoon is pagbibuild ng kanilang relationship sa Lord. Amen? God wants to awaken our love for Him. Sino po dito yung nalamig na ang pag-ibig sa Panginoon? Yung tipong alam mo sa sarili mo na nagsasubside yung init mo sa Panginoon. Dati ang init mo, dati ang tindi ng paggamit ng Diyos sa'yo, and you are willing, so willing to be used by God. You are so willing na talagang humayo kahit saan ka papuntahin ng Panginoon kasi napakainit mo. Pero ngayon parang wait lang, nagsasubside. No? And ang gusto po ng Panginoon is to awaken that love. To awaken, ibalik ka sa unang pag-ibig, sa init ng unang pag-ibig mo sa Diyos. To be more concerned of our relationship with Him. At ang unang-una pong bagay na ibinalik po ng Diyos sa bansang Israel, dito po sa Book of Nehemiah, ay ang pagmamahal po nila sa salita ng Diyos. Iyon po yung unang-unang binalik ng Panginoon sa bansang Israel. Yung pagmamahal nila sa salita ng Diyos. Mababasa po natin yan sa Nehemiah chapter 8, verse 1. Verse 1 to 8. Pwede po ba tayong tumayo lahat for the reading of His Word? Okay po, tayo po tayong lahat. And meron po ba kayong Bible or maybe sa cellphone niyo po? Let's open our Bible po sa Book of Nehemiah chapter 8 verse 1 to 8. Basahin po natin. And all the people gathered as one man into the square before the water gate. And they told Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses that the Lord had commanded Israel. So Ezra the priest brought the law before the assembly, both men and women and all who would understand what they heard on the first day of the 7th month. And he read from it facing the square before the water gate from early morning until midday, in the presence of the men and the women and those who could understand. And the ears of all the people were attentive to the book of the law. And Ezra the scribe stood on a wooden platform that they had made for the purpose. And beside him stood Mattithiah, Shema, Ananiah, Uriah, Hilkiah, and Maaseiah on his right hand, and Pedaiah, Mishael, Malchijah, Hashum, Hashbadana, Zechariah, and Meshullam on his left hand. And Ezra opened the book in the sight of all the people, for he was above all the people, and as he opened it, all the people stood.
Tumayo daw po ang lahat. And Ezra blessed the Lord, the great God, and all the people answered, Amen, Amen. Lifting up their hands, and they bowed their heads and worshiped the Lord with their faces to the ground. Also Jeshua, Bani, Sherebiah, Jamin, Akub, Shabbatai, Hodiah, Maaseiah, Kelita, Azariah, Jozabad, Hanan, Peliah, the Levites helped the people to understand the law while the people remained in their place. They read from the book, from the law of God clearly, and they gave the sense so that the people understood the reading. Jump po tayo sa verse 18. Sabi po doon, and day by day, from the first day to the last day, they read from the book of the law of God. They kept the feast 7 days, and on the 8th day, there was a solemn assembly according to the rule. Sige po, pwede na pong maupong bawat isa. Doon po sa binasa po natin, tapos na po nilang i-rebuild yung wall. At ang binibuild na po nila sa bansang Israel ay yung spiritual life po nila, their relationship with the Lord. At ang unang-una pong bagay na binuhay po ng Panginoon sa kanila ay yung pagmamahal nila sa Diyos. At iyon din po ang nais ng Panginoon na mangyari sa atin. Ang unang-unang bagay na gustong buhayin ng Panginoon sa atin is our love for His words. Our love for the Word of God. Because if we say that we love God, we also love His Word. Sino po dito ang mahal ang Panginoon? Talagang sinasabi natin, I love God. I love you, Lord. For your mercy never fails me. But if you say that you love God, you must also love His Word. Sino po dito ang mahal ang salita ng Diyos? Nabuklat po ba natin ang salita ng Diyos? Thank you, Lord. Amen. Di ba? Kasi if we say that we love God, we also love His Word. Bakit nga po ba natin kailangan mahalin ang salita ng Diyos? Bakit? Unang-unang bagay po, because it steady us. Yan. If we say that we love God, we also love His Word. Unang bagay po, why we need to love the Word of God? Because it steady us. No? Pag sinabi, next slide po. Pag sinabi po natin steady, it is firmly fixed or may stability, matibay. Iyan po ang ginagawa ng salita ng Diyos sa buhay natin. Pinapatibay po tayo. Kagaya na lang po nung nangyari po sa Matthew 14, verse 28 to 29. Sa buhay po ni Peter, when he walked on water, basahin po natin sa Matthew 14, 28 to 29. And Peter answered him, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. He said, come. So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. Si Peter po, nung nakita po niya na naglalakad ang Panginoong Jesus sa tubig, ang sabi po niya, Panginoon, kung ikaw yan, hayaan mo rin akong makalakad sa tubig. Si Peter po, malakas ang loob niya. Kagaya po nung sinabi natin last week, ang faith po ay hindi lakas ng loob. Ano? Si Peter po, kaya po siya nakalakad sa tubig, hindi dahil nilakasan niya ang kanyang loob at hindi dahil nakita niya si Jesus na lumalakad sa tubig. Hindi po dahil malakas ang loob niya na humakbang siya. Ano? Nakabalakad po siya sa tubig dahil nung sinabi ng Lord, come. Dahil po sa salita ng Diyos. I think na sabi ko na rin po ito, na-share ko na sa inyo, sa iba sa inyo to, na hindi po makakalakad si Peter sa tubig hanggat walang sinasabi si Lord. That's faith, di ba? Last week pinag-usapan natin. Na ang pananampalataya po ay nakaangkla sa salita ng Diyos. Nalalakaran mo yung gagawin ng Panginoon hindi dahil malakas ang loob mo. Risk taker ka. Lalakaran mo ang plano ng Diyos kasi sinabi niya yung plano niya. The moment na sinabi niya, doon lalakas ang loob mo para humakbang. Kagaya po ng buhay ni Peter, hindi po siya nakahakbang sa tubig dahil inunahan niya ng paghakbang. Kaya po siya nakalakad sa tubig kasi inunahan ng salita ng Diyos to come.
ang nilakaran po ni Peter is not the water, but the Word of God come. Okay? So, ang salita po ng Diyos ang nagpapatibay sa atin na kahit na may mga imposibleng bagay na nangyayari sa iyo, kapag may sinabi si Lord, makakalakad ka ng matibay. Amen po ba? Amen? Ang tinapakan po niya sa panahon na to ay hindi po tubig, kundi ang salita ng Diyos. Kasi ang nagpapatibay sa atin sa paglakad sa pananampalataya ay hindi lakas ng loob, kundi salita po ng Diyos. Amen po ba? Salita ng Diyos ang nagpapatibay sa'yo, hindi dahil matapang ka. Hindi dahil malakas ang loob mo. Hindi, sige, isugod mo na yan. Be brave enough to do it. No, pero ang sinasabi po ng Panginoon, the moment na sinabi niya, doon lalakas ang loob mo para lumakad ng matibay sa mga imposibleng bagay. Amen po ba? It is the Word of God na nagpapatibay sa atin sa paglakad sa pananampalataya. Ang sabi din po sa Psalms 1, verse 2 to 3, sabi po dito, "But his delight is in the law of God, and his law he meditates day and night, and will be like ano po yung sabi dito? Tree firmly planted by springs of water, which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither, and in whatever he does, he prosper." Yung puno daw po na ito will be firmly planted kung nakakonekta sa streams of water. Sa buhay natin, magiging matibay lamang po ang ating buhay kung ang ginagawa natin is we delight in the law of God and we meditate the Word of God day and night. In this passage po, you will not be firmly planted and flourish if you will not delight first in the Word of God. Kung hindi po muna kagalakan mo ang salita ng Diyos, hindi ka magiging matibay. Yun po yung sinasabi dito sa Psalms 1, verse 2 to 3. Kasi ang susi sa pagiging matibay at paglago ay salita ng Diyos. Amen po ba? Ang susi sa pagiging matibay at paglago ay salita ng Diyos. Because the word of the Lord is like a river of living water that refreshes your soul. At ang isang halaman po na laging nire-refresh ng tubig will always flourish. Ang isang halaman po na laging nire-refresh ng tubig ay laging nagiging matibay, lumalago at nagiging matibay. Ganon din sa buhay natin. Kapag patuloy na dumadaloy sa buhay natin ang salita ng Diyos because we meditate day and night the Word of God. Mamaya po, we will talk about more about meditation. If we meditate the Word of God, tayo po ay lalago. You will always be refreshed. Even though there is drought na nakapaligid sa'yo, you will still be refreshed because the Word of God is flowing in your life. Amen po ba? Hindi nakabase ang iyong pananampalataya sa nangyayari sa paligid mo, nakabase ang iyong pananampalataya sa dumadaloy na salita sa buhay mo. Amen po ba? Amen? Amen. Hallelujah. Always flourishing po ang spiritual life ng isang taong nakababad sa salita ng Diyos. Always nag-aalab ang apoy, ang init ng ang init ng pag-ibig niya sa Panginoon, laging nag-flourish yun. Hindi po pwede po na nagbabasa ka ng salita ng Diyos tapos paurong ka sa spiritual life mo. Hindi po pwede na nagbabasa ka ng salita ng Diyos na hindi ka lalago. Kasi ang salita ng Diyos ang magpapalago sa'yo, ang mag-flourish sa'yo. Always flourishing ang spiritual life ng isang taong babad sa salita ng Diyos. Kaya makikita niyo po sa buhay nila na sila ay malago kasi ang sikreto nila lagi ay babad sa salita. Amen po? Hindi mo yun mapipigilan. Kagaya po ng isang halaman, hindi po niya kayang pigilan ang paglago niya at pamumunga niya kapag siya ay nakakonekta sa salita ng Diyos o nakakonekta sa tubig. Ganon din po sa atin, hindi mo mapipigilan ang paglago mo kapag ikaw ay nakakonekta sa salita ng Diyos. Ayokong lumago. May babasa ka ng salita ng Diyos. Hindi, Lord, ayoko lumago. Di ba pwede po yun? Lalago at lalago ka kapag ikaw ay nakakonekta sa salita ng Diyos. That's the key.
for you to flourish, for you to be stable, for you to grow. It is the Word of God. At alam niyo po ba, makikita po natin ang isang tao na nawawalan ng init. Kapag ang isang tao po, o ang isang Kristiyano ay nawawalan ng init, malalaman niyo po yun kasi wala na ang salita ng Diyos sa kanya. Ang mga taong nawawalan ng init sa Panginoon, una pong nawawala sa kanila ay pagmamahal sa salita ng Diyos. Kapag hindi ka po nagde-devotion o hindi niyo minemeditate ang salita ng Diyos, asahan niyo mawawala ang pag-ibig niyo sa Panginoon. Asahan niyo mawawala ang gana niyo maglingkod. Asahan niyo po mawawala ang desire ng puso mo to worship God. Because it is the Word. The key for you to flourish in your spiritual walk is the Word of God. Amen po ba? Amen. Minamahal na po ba natin ang salita ng Diyos? Amen. Kasi mahal natin ang Panginoon. Kaya po reminder po sa lahat ng leaders. Sino po mga leaders po dito? Nahihiya pa kayo magtaas. Sasan po ang mga leaders natin? Ayun. So alam niyo po ba, sa mga leaders, it is important to love the work of God. It is important to love working for the Lord. But it is much important to love the Word of the Lord. Amen po ba? Huwag po nating hayaan na ang nais nating mag-sustain sa buhay natin ay ang ministry. Dapat po mas intindihin natin yung intimacy natin sa Panginoon. Ayun po yung lagi natin sinasabi, di ba? Na dapat mas iniintindi mo ang intimacy mo sa Panginoon. Kasi minsan, ang mga leaders or mga workers, mas mahal nila ang work kesa sa word. Ano po? Mas gusto nilang tumayo dito sa harap, tumugtog, pero sira ang devotion. Hindi po tayo masusustain sa paglilingkod natin dito sa taas kung hindi ka lumuluhod sa bahay nyo. Amen po ba? Hindi ka masusustain sa pagtayo dito sa harap kung hindi po tayo luluhod para makipagniig sa Panginoon through His words. Amen po ba? Minsan po ang nangyayari, ginagawa natin kalakasan ng ministry. It's okay, okay lang po yun. Part yun ng ating paglilingkod. Part yun ng ating spiritual life. Pero huwag po nating hayaan na iyon yung maging source ng strength natin o iyon yung mag-sustain sa atin kasi hindi. Ang mag-sustain sa atin ay yung intimacy natin sa Panginoon. It is the Word of God. Amen po ba? Intimacy first before ministry. Word first before work. Yun po yung lagi natin sinasabi. Ano? Dapat mas maging in love ka sa Diyos ng ministeryo para mahalin mo at maging epektibo ka sa ministeryo ng Diyos. Amen po ba? Ulitin natin yun. Dapat mas maging in love ka. I think nailagay ko yun. Dapat mas maging in love ka sa Diyos ng ministeryo para mahalin mo at maging epektibo ka sa ministeryo ng Diyos. Next slide po. Meron po ba? Ayan. So if you say you love God, you must love His Word. You need to be in love with the Word of God. Sino po ang in love na sa salita ng Diyos? Amen. Hallelujah. And pangalawa po, bakit natin kailangan mahalin ang salita ng Diyos? Because it protects us. Sa Proverbs 4:23, sabi po doon, above all else, guard your heart. Sinasabi po ng Panginoon, i-guard niyo daw po ang inyong puso. Bakit natin kailangan i-guard ang ating puso? Kasi sabi po doon, for from it flow the springs of life. Ang puso daw po natin ay ang sentro ng ating buhay. Ang puso daw po natin, diyan dumadalo yung desire, diyan dumadalo yung passion, diyan dumadalo yung belief. And whatever the desire and the passion and the belief na nasa puso mo, iyan po yung kusang lalabas sa pagkilos mo at pananalita mo. Kaya po ang sabi ng Panginoon, you need to guard your heart. Kasi kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Ay, iba pala yun. Kung ano ang nasa puso mo, iyon ka. Ano? Nakabase sa puso natin ang ating satisfaction. Na kaya if your heart feel unsatisfied, it will reflect your heart. It will reflect in your life. When your heart is full of anger, it will reflect in your life. If your heart is full of sinful desires, it will reflect in your life.
Kasi kung ano ang nagpupuno ng puso mo, iyon ang lalabas sa buhay natin. Okay po? So sa Proverbs 23:7, ilalagay po natin yung connection ng salita ng Diyos doon sa pag-protect ng ating puso, doon sa pag-guard ng ating puso. Alalahanin po natin na kung ano ang nagpupuno ng ating buhay, ng ating puso, iyon yung lumalabas sa ating buhay. At ang sabi po sa Proverbs 23:7, for as he thinks in his heart, so is he. Kung ano daw po ang nalalaman at naiisip, thought ng iyong puso, iyon ka. Yun daw po yun. Proverbs 27:19, as in water face reflects face, so a man's heart reveals the man. Sa kung nakikita natin ang ating reflection sa tubig, malinaw na tubig, nare-reflect din po daw ang isang tao sa kung ano ang laman ng puso niya. Okay? So it determines who you are according to the condition of your heart. Now, question, kamusta ang puso natin? Bakit tignan na po? Heart check po tayo. Sige, tignan po natin. Kamusta ang iyong puso? Kung ano ang nasa puso mo, iyon ka. Hindi po yung kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Iba yun. Okay? It determines who you are according to the condition of your heart. The condition of your heart impacts whatever you do. Yung condition ng puso mo, yun yung lalabas sa buhay mo. It impacts your life. It impacts what you do. It impacts what you say. So lahat po ng ginagawa natin ay nanggagaling sa puso. Lahat ng bagay na sinasabi natin ay nanggagaling sa puso. So kagaya po ng sinasabi ng Panginoon, we need to guard our hearts above all else. Yun po yung dahilan. Kaya sinabi ng Panginoon, you need to guard your heart above all else. Now, ang question po sa atin, ano po yung nakastore sa puso natin ngayon? Ano po? Ano po yung ini-store natin sa heart natin? Are we storing anger, hatred, jealousy, envy, bitterness, or pride? Or are we storing the Word of God? Ano po yung ating pong inilalagay sa puso? Kasi kung ano ang nasa puso mo, iyon ka. Ano po, iyon yung lalabas sa'yo. So the question is, ano po yung dapat na inilalagay mo dyan sa puso mo? Is it the Word of God or the word of this world? Is it the opinion of God or the opinion of this world? Is it the ways of God or the ways of this world? Ano po yung inilalagay natin sa puso natin? Kasi po, ang isang baso, for example, ang isang baso, kung ano po ang, halimbawa, puno na yan ng salita ng Diyos. Hindi na po yan kayang batuhin ng kahit anumang opinion ng mundo or anumang ways ng mundo. Hindi na yan kayang batuhin. Hindi na makakasingit doon. Okay? So, ang sinasabi po ng Panginoon, paano nga ba natin mag-guard ang ating puso from the ways of this world? Sa Psalms 119, verse 9 to 11, ang sabi po doon, how can a young man keep his way pure? By guarding it according to what? To your word. With my whole heart I seek you. Let me not wander from your commandments. I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. It is the word of God that protects us from the things of this world. It is the word of God that protects us from the ways of this world. So kapag pinuno po natin ang ating buhay, ang sabi po ng Panginoon, ang sabi po ng salita ng Diyos, paano mo mailalagay ang sarili mo na patuloy kang nagiging puro sa Panginoon, patuloy kang sumusunod sa Panginoon? It is storing the Word of God in your heart. You need to guard your heart with the Word of God so that we may not sin against God. So if you fill your heart with the Word of God, it keeps you to be on the right track. Pinoprotektahan ka ng salita ng Diyos sa mga panunukso ng mundo. Iyan po ang dapat na gawin po natin para maiwasan po natin o mapagtagumpayan natin ang tukso ng mundo, ang tukso ng kaaway ni Satan, and that is to protect your heart with the Word of God. Because the Word of God protects us from immorality and keep us in the path of purity.
isang story ng isang evangelist na meron po, yung magulang po niya ay binigyan po siya, nung bata pa po siya, binigyan po siya ng Bible ng kanyang mga magulang, isa pong sikat na evangelist. At ang nakalagay po doon sa Bible, nung binigay po nila ng magulang niya ito, ang sabi po doon, sin will keep you from this book, the Bible. Sin will keep you from this book, or this book will keep you from sin. Saan po tayo doon? Mas pipiliin po ba natin na magkasala na maglalayo sa atin sa salita ng Diyos, o pipiliin natin ang salita ng Diyos para malayo tayo sa pagkakasala? Ngayon, di ba, apple a day, it keeps the doctors away? Di ba? The word a day keeps the devil away. Di ba? Okay? So, ayun po, sin will keep you from this book, or this book will keep you from sin. So, in every situation of life, the Word of God will show you what to do. In every situation ng iyong buhay, you need to rely on the Word of God, which is the source of morality, which is the source of purity. Okay? The Word of God will protect you from the deception of the enemy. Tandaan po natin, kagaya ng illustration natin kanina, ang isang basong puno na ng salita ng Diyos, wala na pong puwang ang kasinungalingan ng kaaway doon. Hindi na po kayang i-penetrate ng kasinungalingan ng kaaway ang puso natin if our hearts is filled with the Word of God. Imagine na lang po natin, puno na ang iyong buhay ng salita ng Diyos, there's no room for lies of the enemy in your life. Amen po ba? When your heart is filled with the truth, there will be no room for lies. Kaya po, ang sabi ng Panginoon, you need to guard your heart by storing the Word of God in your heart. Amen po ba? Because if you know the truth, you will not be deceived by the lies of the enemy. Kagaya po nung in-example ko po doon sa mga young ladies po natin, nung nag-life group po kami, kagaya po nung sa money. Bawas sa money. Paano mo po malalaman na fake yung money? Paano? By looking carefully to the original one. Tama po ba? Para malaman mo at hindi ka ma-deceive ng fake money, kailangan mong bumalik doon sa original. Original na money. Yung legit na money. Legit copy ng money. Kailangan mong bumalik doon. Kasi yun lang yung tunay. Iyon lang, nag-iisa lang yung tunay. Marami pong lalabas ng mga fake monies. Hindi mo kailangan pag-aralan, ito fake ba to? Oo, fake yan kasi ito yan eh. Hindi mo na kailangan pag-aralan yung mga fake monies kasi maraming lalabas ng mga fake monies. Ang kailangan mo para hindi ka ma-deceive ng fake money is to go back to the original. Bumalik ka sa original. Ano yung itsura niya? Ano yung dapat mong malaman sa original copy ng money? Diba? Para hindi ka ma-deceive ng fake money. For example, sa 500, si Ninoy. Ano yung itsura ni Ninoy sa 500? Nakaganon. Tama po ba? Nakaganon. So, original yan. Tama po. Ganun ba? Ganon. Basta ako, parang nakaganyan. Malalaman mo na original to kasi nakaganyan siya. So, hindi ka ma-fake o hindi ka madideceive ng fake money kapag nakita mong nakaganon si Ninoy. Diba? Or nakaganon siya. Hindi ka ma-deceive ng mga ganon ni Ninoy, ng ganon ni Ninoy, kasi alam mo, nakaganon siya. Diba? You need to go back to the original kasi nag-iisa lang yun. Tama po? So, when your heart is filled with the truth, there will be no room for lies. Amen po ba? It protects you. So, balik po tayo doon sa Book of Nehemiah. Nakita na natin kung ano ang benepisyo ng pagmamahal ng salita ng Diyos. Now, ano nga ba yung attitude natin toward the Word of God? Ano nga ba yung makikita nating attitude ng mga taong mahal ang salita ng Diyos? Sino po ulit ang nagmamahal ng salita ng Diyos? Amen. Hallelujah. So, makikita po natin dun sa Book of Nehemiah yung attitude ng mga bansang Israel sa kung gaano nila kamahal ang salita ng Diyos. Unang-una is they are eager. They are so eager and excited. Sa Nehemiah
chapter 8 verse 1. Ano po yung sabi doon? And all the people gathered as one. Hindi na po sila pinilit. Sila mismo ang nagkusang mag-gather. At sila rin po mismo, sabi po dito, and they told Ezra the scribe to bring the book of the law. Sila mismo ang nag-initiate kay Ezra, basahin mo ang salita ng Diyos. Kasi gusto naming marinig ang salita ng Diyos. They are so eager. Sila mismo ang nagkusa na pumunta ay mag-initiate sa pagbasa ng salita ng Diyos. Hindi na po sila pinilit na makinig. Hindi na po sila pinilit na sumama. Kasi they love the Word of God. Kasi na-stir up yung pag-ibig nila sa salita ng Diyos. Ayan po ang nakikita sa mga taong mahal ang salita ng Diyos. Ang mga taong mahal ang salita ng Diyos, hindi mo na sila pinipilit. Amen po ba? Pakitingnan po yung katabi, pinipilit pa po ba yan? Ay, di na. Amen. Thank you, Lord. Kasi parang wait lang, parang may pagkukusa sila na makinig ng salita ng Diyos. Yun po, makikita mo na mahal nila ang salita ng Diyos. Hindi na pinipilit. Hindi na pinipilit, nagkukusa na. Because you are excited for the Word of God. Gabi pa lang, pine-prepare mo na ang sarili mo. Na maaga kang dadalo. Well, hindi po ako nagpaparinig ha. Hindi po ako nagpaparinig. I'm so sorry for all the people who are late. sorry. Right? Ang mga excited po, gabi pa lang, pine-prepare nila ang kanilang sarili para sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi na po sila napipigilan ng mga excuses. Hindi na sila napipigilan ng mga excuses. Kagaya na lang po ng pagpunta natin. For example, meron kayong out of the country or out of town. Di ba, pagka ikaw nag-out of town ka, 1 week pa lang, nire-ready mo na yung gamit mo. Ito yung susutin ko for the first day, ito yung susutin ko for the second day. Kasi excited ka to go out of the country, out of town. Excited ka. Hindi ka na pinipilit mag-ayos. Hoy, mag-ayos ka na. Ilang oras na lang, mag-ayos ka na. Hindi. Nagkukusa kang mag-ayos. Tama po ba? Kasi why? Excited ka. Eager ka. Makikita mo ang isang taong excited and eager to listen to the Word of God. Pinaghahandaan niya, pinaglalaanan niya. Tama po? Pinaglalaanan mo ang mga bagay na mahal mo. Tama po ba? Tingnan niyo po yung katabi niyo. Mahal na mahal niyo yan. Pinaglalaanan niyo yan ng oras. Tama po ba? Mahal niyo yan. Talagang pinaghahandaan mo pagka may birthday yan. Tama po? Kasi mahal mo, nagkukusa ka na, hindi ka na pinipilit. No? Ang mga tao pong mahal ang salita ng Diyos, kusa silang kumikilos to listen to the Word of God. Ang mga tao pong hindi mahal ang salita ng Diyos, they are distracted and disinterested makinig ng salita ng Diyos. Hindi po natin sila makikita na they are fully engaged in listening to the Word of God. Hindi rin po ako napaparinig ngayong umaga. But I am praying. Hindi po natin ipakita na talagang disinterested tayo. Or hindi makita sa atin na you are not interested because you love God. You are willing to listen to the Word of God. Kasi dito po sinabi, sila mismo nagkusa. Hindi pa man sinasabi ng kanilang pastor o kanilang leader, mag-gather na kayo. Hindi na. Sila na mismo ang nagkusa to be on that place because they want to hear the Word of God. Alam niyo po, nadulugod po ako or nabibless po ako sa NNA kasi hindi po tayo palaging nagpo-post sa page na Sunday service. Come, ganyan-ganyan. We are inviting you every Sunday, ganyan-ganyan. Hindi na, pero nakikita po natin na pumupunta kayo ng pusa. Praise God kasi you are willing to listen to the Word. Amen po ba? Amen. You are willing to, nakabawi po ako, no? You are willing to listen to the Word of God. Amen. And pangalawa po, mga tao, makikita natin yung mga tao na mahal ang salita ng Diyos, they respect the Word. If you see here sa Nehemiah 8 verse 3 to 4,
Iba po yung pag-respect nila sa salita ng Diyos. Sabi po dito, and he read from it facing the square before the water gate from early morning until midday, in the presence of the men and the women and those who could understand. And the ears of all the people were attentive. And ang nangyari pa po dito, and Ezra the scribe stood on a wooden platform that they had made for the purpose. Gumawa pa po sila ng isang mataas na platform para lang maging elevated ang salita ng Diyos. May purpose po sila kung bakit po sila nag-create ng platform na yon. Hindi po para lang marinig nilang lahat ang boses ni Ezra at marinig nila ang pagbasa ng salita ng Diyos. Naglagay po sila ng mataas na platform to show their high regard of the Word. To show na they put the Word of God in high regard. They really put their respect doon sa salita ng Diyos. At ang sabi po dito, habang nagsasalita po si Ezra ng salita ng Diyos, they are so attentive. Nakikinig. Attentive sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi one of respecting the Word is not doing something else while preaching. While listening to the preaching. Iyon po yung isa sa bagay na you can say that you are respecting the Word kung talagang you are so attentive in listening because you love the Word. Amen po ba? You are not doing something else while you are listening or while nagpe-preach ang ating mga preachers po dito sa harap. Kasi nire-respeto mo yung sinasabi ng preacher because it is the Word of God. Amen po ba? So if we are respecting the Word, magpaparinig na naman po ako, sorry Lord. If we are respecting the Word of God, hindi mo na yan sasabayan ng Facebook. Amen? Kapag nagpipreach ang ating pong mga preachers, hindi mo yan sasabayan ng Facebook or pakikipagdaldalan or hindi mo hahayaang makatulugan mo ang pagpipreach. Sorry po. Di ba? Hindi mo hahayaang makatulugan ng kahit na nakakatamad ang pagpipreach ni Pastora. Hindi mo yun tutulugan. Why? Because you want the details of the word na sinasabi niya. Because you know that it is from the Lord. Amen po ba? Hindi kayo nakatingin sa nagpipreach, nakatingin kayo sa sinasabi ng Lord through the preacher. Because you know that yung sinasabi niya ay salita ng Diyos. Amen po ba? You are respecting the Word of God by being attentive. Ano po? And yung kagaya po ng sinabi kanina, they are placing the Word in the platform. They put the Word in high regard. This shows that they acknowledge the Word of God that is higher and has authority over them. Na mas mataas ang salita ng Diyos over them. Na ang susundin nila ay salita ng Diyos kasi may authority ang salita ng Diyos. Hindi yung authority ng mundong ito, ng sinasabi ng mundong ito, kundi ang authority ng buhay natin ay yung sinasabi ng Lord. Pagka po sinasabi natin that the Word of God is the final authority ng buhay natin, kahit na anong circumstances na meron ka, kahit na anong sabihin ng mundo patungkol sa'yo, or anong sabihin ng mundo sa mga nangyayari sa buhay mo, ang susundin mo pa rin ay salita ng Diyos. Kung ang sinasabi ng mundo is, okay na lang na magkaroon na, okay ang homosexuality, medyo magiging okay ang homosexuality, o okay ang premarital sex, yun yung sinasabi ng mundo. Pero pag sinabi natin that the Word of God is the final authority ng buhay natin, ang susundin natin kung ano ang sinasabi ng Diyos. You need to secure your life na sabi nga, even the hint of sexual immorality, hindi mo dapat pagbigyan. Yun yung sinabi doon sa salita ng Diyos. Even the hint, kahit katiting, huwag mong hayaan na magkaroon ka ng butas. Kasi sa mundo natin, okay na. Normal na. Pinapayagan na. Pinapayagan na ang mga bagay na yon. Even sa school, pinapayagan na mag-cross-dress ang mga lalaki. Mapapansin niyo po sa school ngayon, ang mga
lalaki po ay nagsusuot na ng pandamit babae, hindi mo na ma-distinguish kung sino talaga ang babae sa lalaki sa school ngayon. Pero kung papansinin, kung sasabihin po natin kagaya ng sinasabi sa Nehemiah, that they put the word of God in high regard, hindi ka aayon sa sinasabi nila o sa ginagawa nila, aayon ka sa sinasabi ng Lord at kung ano ang standard ng Lord. Amen po ba? Yun po yung respect sa word ng Panginoon. Hindi lang po tayo attentive sa salita ng Diyos, attentive in listening to the message of God, pero you obey what the Lord is telling you. You obey yung sinasabi ng Panginoon sa salita niya. Amen po ba? Amen? And pangatlo po, they are so hungry. Sobrang hungry po. Gutom na gutom sila. Alam niyo po yung gutom na hindi po yung nalipasan lang ng gutom na kumulo yung tiyan. Pero yung gutom po na sinasabi po dito is yung napakatagal mo nang hindi kumakain, gustong-gusto mo nang kumain, gagawa ka ng paraan para makakain. You are so aggressive. You will do everything that you can para lang makakain. Iyon po yung hungry dito. They are so hungry for the word. They will do everything that they can. They will do everything. Hindi sila mapipigilan just to listen to the Word of God. Noong 2018, may research po, noong 2018 sa bansang China. Ang mga underground churches daw po, ang nangyayari po sa kanila, kasi nga po sa bansang China, hindi po pinapayagan ng Christianity. So, tagu po ang mga Kristiyano doon. At ang mga underground churches po, tago sa mga government. So, ang nangyayari po, they will meet 4 a.m. every day. Ganun po ang mga Kristiyano. Sa research po noong 2018. Na yung mga underground churches, they so love the Word of God, they so love the Lord, and they are in love with the Word of God. 4 a.m. pa lang nagmi-meet na sila para hindi po sila makita ng mga sundalo, ng mga pulis. And sa sobrang nais po nilang makapakinig ng salita ng Diyos, umaabot po ng 4 hours ang pagmemensahe. Sa China, sa bansang China, umaabot ng 4 hours. Kaya po kung papansinin, meron po ako napanood sa Facebook na isang preacher. Hinalintulad po niya ang bansang China sa bansang Amerika. Na ang bansang China po, may nakausap po kasi siya na Chinese Christian nung siya po ay nag-mission. Na doon sa preaching po niya, hinalintulad niya ang bansang Amerika sa bansang China. Pagdating sa pagtitreat ng Word of God. Ang Chinese po, kaya po nilang magbiyahe ng 3 hours, makarinig ng message. Ganun po katindi ang mga Chinese. Kahit 3 hours yung biyahe nila, hindi nila alintana yun kasi they want to listen to the message of God. Pero ang mga Amerikano daw po, 10 minutes away from the church, hindi pa makapunta. May kotse na yun. Yun po yung sinabi ng preacher. Amerikano po yung preacher actually. Pero mas binigyan po niya ng commendation ang mga Chinese. 10 minutes away from the church, may kotse na. Tinatamad pang pumunta. Yun po yung sabi niya. Then, ang mga Chinese daw po, the place po ng kanilang underground churches, dahil nga po limitado ang kanilang kilos, wala po silang aircon, nakaupo po sila sa ground, sa floor. Hindi comfortable yung place nila, yet they are willing and attentive to listen to 4-hour sermon. Ganon sila ka-eager. Ganon sila kagutom. Ang mga Amerikano daw po, air-conditioned na, ang church, comfortable seat na, and yet, kapag sumobra ka ng 30 minutes sa sermon, uuwian ka. Ganun daw po ang mga Amerikano. Amerikano yung nagsasabi nito, ha? And ang sabi po ng Chinese na kausap niya, sabi niya, Pastor, can you please pray for us? Kasi gusto namin maging kagaya ng Amerikano. Ng sa Amerika, na malaya namin napapakinggan ang salita ng Diyos.
malaya kaming nakakapag-worship, malaya kaming nakakapag-listen sa message ng Panginoon. Alam niyo po ang sabi ng Amerikanong pastor, no, hindi ko yun gagawin. Hindi iyon ang ipapanalangin ko. Kasi kapag pinanalangin ko yun sa inyo, baka maging kagaya rin kayo ng mga Amerikano that they take advantage of their freedom. Ano? They take advantage of that freedom and they become stagnant and lukewarm. I want you to stay on that kind of spirit. How eager and hunger you are for the Word of God. How eager and respectful and hungry you are for the Word of God. Na even despite of the oppositions, despite of the persecutions, you are so hungry and thirsty and eager and respectful for the Word of God. Grabe ang tindi. Ang tindi po ng mga Chinese. And alam niyo po ba, kagaya po nung sinabi po ng aming pastor po sa Bible School, ang mga Koreano po dati, ang titindi po nilang manalangin. Pero ngayon, they take advantage of the freedom. Kaya ngayon, hindi na po sila makitaan na nananalangin. Kaya maraming mga churches sa Korea, pero hindi mo makita na napupuno yun. Kasi they took advantage of the freedom that leads them to be stagnant and be lukewarm. And I am praying po na sa NLA family, na even though maliit po yung church, pero praise God napupuno. And I know na darating ang time, pwede tayong mag-second service kasi iba na yung pagpasok ng mga kaluluwang uhaw sa Panginoon. Amen po ba? Amen. I am praying po that we will have this kind of spirit, that we are so thirsty, hungry for the Word, eager and respectful of the Word of God. Amen po ba? Kasi kagaya po ng bansang Israel, balik po tayo doon sa verse 3. Ang sabi po doon, from early morning, ilang oras po silang nagbasa ng salita ng Diyos? From early morning until midday. 6 hours po yan. 6 hours silang nakatayo, nakikinig ng salita ng Diyos kasi sobrang gutom. Sobrang gutom. And alam niyo po ba, ang pinakamalupit po na nangyari po sa bansang Israel, hindi lang po ito isang araw nangyari. Bumalik po sila ng susunod na araw. So, because they are so passionate and hungry for the Word of God, they want more. They want more. They love the Word of God. They delight in meditating the Word of God. They came back the next day for more. Ano? Gusto ko pang makarinig ng salita ng Diyos, kaya bukas ulit. Bukas ulit, gusto ko makarinig ng salita ng Diyos. 6 hours na to, ha? 6 hours na yung pakikinig nila ng salita ng Diyos, nakatayo. Pero sabi nila, gusto pa namin bukas ulit. Ano? Kasi pag sinabi po natin delighting in the Word of God, kagaya po nung binasa po natin sa Psalms 1 verse 2. Ano po yung sabi doon sa Psalms 1 verse 2? But his delight is in the law of the Lord, and his law meditates day and night. Sa sobrang nais mo, pag sinabi po natin delight, ganoon po yung nangyari sa bansang Israel. They delight in the Word of God. Pag sinabi po natin delight, desire ka, may desire ka. Desiring ka talaga, may intense desire sa puso mo. Pag sinabi po natin delight, you take pleasure in the Word of God. The Word of God is joy to you. Kagalakan mo ang salita ng Diyos. Yun po yung sinasabi sa delight. Kagalakan mo ang salita ng Diyos, kaya hindi ka mapipigilan. Amen po ba? Ganoon po yung nangyari. That's how the spirit of the Israelites that time. Ganoon katindi yung kanilang spirito, kung paano sila magutom sa salita ng Diyos. The Word of God is joy to them. Kagalakan nila. At ang sabi po dito, day and night, it is constantly, consistently, regularly, tuloy-tuloy, hindi natatapos. Hindi hinihintuan. Ibig sabihin po nun, ang salita ng Diyos ay palaging nasa isip mo, palaging nasa puso mo all the time. In every situation, ano man ang sitwasyon na meron ka,
sa bawat area ng buhay mo, finances, relationship, ano ba, sa spiritual life mo, ang salita po ng Diyos ang palaging nasa isip mo. Okupado ka. Occupied ka ng salita ng Diyos. Occupied ng salita ng Diyos ng isip mo, ng iyong puso. No? Iyon yung palagi mong iniisip. Paano ko ba maia-apply yung salita ng Diyos? Sa ganitong sitwasyon, Panginoon, ano yung sinasabi mo sa akin? Ganun yung palagi nilang iniisip ng meditate. Pag sinabi rin po nating meditation, ito po yung hindi lang basta pagbabasa, pero pag-dig deep and continuous digging deeper until it extracts something. Yun po yung meditate. Hindi ka hihinto hanggang hindi kang nakukuha. That's meditation. Hindi mo lang basta dadaanan lang yung verse. Binasa mo. And Peter answered him, Lord, if it is you, command me to come to you and on the water. Okay, tapos na. Hindi po ganun ang meditation. Ang meditation po is you continuous reading, digging deeper hanggang may makuha ka. Hanggang may ma-extract na revelation sa'yo. Hanggang sa may ma-receive kang revelation. Parang halimbawa yung pagdidig ng well, pagbubungkal ng well, balon, ano? Ang pagbubungkal ng well, tuloy-tuloy na pagpapala o pagbubungkal hanggang sa may lumabas na tubig. Hindi ka hihinto. Hindi mo hihintuan na mag-dig deep hanggat walang tumatagos na tubig until it springs up water. Ano? You will never stop. Ganun po ang meditation. Kagaya na lang din po ng pagkain ng isang cow. Doon sa sinatawag pa na rumination. Sino po nakakaalam ng rumination? Rumination po, yun po yung eating process ng isang cow. Yun po yung tawag sa eating process ng isang cow that eats grass. Okay? Ang ginagawa po ng cow, hindi cow yun hindi cow. Ang ginagawa po ng cow, baka, pag kumain po yan ng grass, nangunguya po niya yan ng matagal, tapos hanggang sa madurog. Pag nadurog na yan, lulunukin na po niya yan. Tapos mag-stay na po yan sa stomach niya. Pag nag-stay na po yan sa stomach niya, makukuha na po niya yung nutrients ng inuya niyang grass. Tapos ito po ang nakakadiri. Ito po yung nakakatuwa na nangyayari po. Pag nakakuha na po siya ng nutrients doon sa ginuya niyang grass, didighay po yan, tapos ilalabas po niya ulit yung grass ng inuya niya at nilunok niya. Tapos, yung grass na yon, babalik po yun sa bibig, ngunguyain po niya ulit yun, hanggang sa bumalik yung cycle, pagkanguya niya, lulunukin niya, magstay sa stomach, kukunin yung nutrients. Hindi po siya hihinto hanggat hindi niya nakukuha ang lahat ng nutrients ng grass na yon. Ganon po yung rumination. Talagang i-digest niya yun. Ganon po yung sinasabing meditation. The Lord want us to get every ounce of spiritual nutrition out of the Word of God. Hindi ka hihinto hanggat walang revelation from the Lord. Hindi mo hihinto ang basahin ang salita ng Diyos hanggat hindi ka nakaka-receive ng mensahe ng Panginoon. Hindi mo lang siya dadaanan, papahapyawan, pero talagang magdidig deep ka. You will read, dig deep, study the Word of God. Pwede ko po bang tawagin ng worship team? Sabi po sa Psalms 119, verse 97, sabi po dito, Oh, how I love your law. I meditate on it all day long. Sabi po doon, how I love your law. Mahal na mahal ko ang salita ng Panginoon. Yung sinasabi po na love dito is not feelings. Yung feeling mo, may gana kang magbasa ng salita ng Diyos. Pag feelings kasi, minsan may gana kang magbasa ng salita ng Diyos, minsan wala. No? So, yung love po na sinasabi dito is not feelings. It means
means to make a lasting commitment to someone or something. Yung sinasabi po na loving the Word of God, it means to commit yourself to making it the foundation of your life. Talagang ikukumit mo yung sarili mo. Talagang pipiliin mo na magbasa ng salita ng Diyos. Loving the Word of God is a combination of desire and diligence. Combination po siya ng pagnanais at pagsisipag. Pagnanais at pagdidisiplina na araw-araw pipiliin mong magbasa ng salita ng Diyos. That's loving the Word. Hindi po siya yung tipong feeling mo. Feeling ko gusto ko magbasa ng Bible. Feeling ko ayaw ko magbasa ng Bible. Hindi. Ang loving the Word of God is a combination of desire, diligence, discipline. Yan po yung nangyayari, yun po yung pagmamahal. Mag-uumpisa kasi ang pagmamahal mo sa salita ng Diyos kapag nag-umpisa kang magbasa. You will never love the Word of God hanggat hindi mo binubuklat ang salita ng Diyos. At mag-uumpisa na habang ikaw ay binuklat mo ang salita ng Diyos, binabasa mo siya araw-araw, doon darating ang panahon na unti-unti, you will really love the Word of God and you will have the joy in your heart to read the Word of God. Magiging kagalakan mo ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Ito po ay araw-araw na pipiliin mong magbasa ng salita ng Diyos. Kagaya po ng sinabi sa Psalms 119 verse 103. Sabi po dito, how sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Ganun na po ba yung pagtingin natin, paglasa natin sa salita ng Diyos? It is more than honey. It is sweeter. Nalalasahan ko na ito ay matamis. It is sweeter than the honey to my mouth. Alam niyo po, magiging sweeter ang salita ng Diyos sa buhay natin. Malalasahan natin na sweeter siya and sweeter siya sa ating mga labi when you read the Word of God over and over again. Amen po ba? That's meditation. If you are so hungry for the Word of God, hindi mo hihintuan. You will continue to read the Word over and over again. And as you continue to read the Word over and over again, it becomes sweeter and sweeter and sweeter. Yung naalala ko yung kanta na, every day with you, Lord, is sweeter than the day before. Ganun po ang pagbabasa ng salita ng Diyos, it is sweeter than before. Because as you continue to read and meditate the Word of God, it becomes sweeter and sweeter. Alam niyo po ba kung bakit sweeter siya? Kung bakit ang tamis ng salita ng Diyos? Kasi ang Bible lang ang libro na kapag binasa mo, palaging present ang author. Amen po ba? Ang Bible lang po, ang babasahin mo, ang libro, na kapag binasa mo siya, mararanasan mo ang presensya ng Diyos. Amen po ba? Always present ang salita ng Diyos. It is like a love letter to you. If you will see the Word of God as the love letter of the Lord for you, hindi mo hihinto ang magbasa. Ang salita po ng Diyos is like a love letter na kapag binasa mo, mararanasan mo na kasama mo ang Diyos na sumulat sa iyo. Meron po akong isang time na nag-devotion po ako sa Book of Jeremiah. Sabi po ng Panginoon, I have loved you with an everlasting love. Alam niyo po nung time na yun, iyak ako ng iyak. Lord, thank you for your love. And ang sabi ng Panginoon, I have loved you with an everlasting love. If you will just see the Word of God as the love letter of the Lord for you, how He loves you, how He is gracious to you, although you are sinful, pero nandoon yung ginagawang kaparaan ng Panginoon to save you. Because He loves you so much, He is so gracious.
His goodness will lead you to repentance. If you will just see every word of the Bible that it is a love story of the Lord, a love letter of the Lord for you, pagpapahayag kung paano kanya minahal, pagpapahayag kung paano kanya pinatawad, pagpapahayag kung paano kanya niligtas, hindi mo hihintuan ang pagbabasa. It will become sweeter and sweeter as you continue to read it over and over. Again, I have loved you with an everlasting love. Amen. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. If you will just read it over and over again, you will see, Lord, thank you for your love. It becomes sweeter and sweeter to my taste. Your word becomes sweeter and sweeter to my taste. Alam niyo po ba, may problema lang po kasi. May problema lang po kasi bakit tayo hindi nagugutom sa salita ng Diyos. Ang problema kung bakit tayo hindi gutom sa salita ng Diyos kasi may ibang nagbubusog sa iyo. Kaya dumarating ang time na hindi na siya sweeter sa iyong panlasa ang salita ng Diyos kasi may iba nang nagbubusog sa iyo. May iba nang nagpapakain sa iyo. Kagaya na lang halimbawa, yung anak po natin, di ba? Kahit nagluto ka ng napakasarap sa iyong tahanan, pero ang anak mo kapag kayan kumain sa labas, mawawalan niya ng ganang kumain sa loob. Tama po? Tama po ba? Mawawalan po sila ng ganang kumain sa loob kahit napakasarap ng luto mo. Kasi busog na siya sa labas eh. Ano? Kaya po hindi nagiging sweeter and sweeter ang salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya tayo hindi gutom sa salita ng Diyos kasi may iba nang nagbubusog sa'yo. Nabusog ka na sa labas. Kaya wala ka ng ganang kumain sa loob ng tahanan ng Diyos. You are so full of this world that leads you to be fed up of the Word. Kapag busog ka sa mundo, mawawalan ka ng gana sa salita ng Diyos. Iyan lang po ang nagiging problema, bakit hindi tayo magutom sa salita ng Diyos kasi binubusog ka na ng mundo. Kapag busog ka sa mundo, mawawalan ka ng gana sa salita ng Diyos. Isa rin pong problema, bukod doon sa may nagbubusog na sa'yo sa labas, ay may sakit ka. Iyan po yung isa sa problema. Halimbawa na lang po, balik tayo sa mga bata. Ang mga anak po natin, kapag may sakit yan, unang makikita mo na symptoms, o unang makikita mong pagbabago niya is nawawalan siya ng ganang kumain. Tama po ba? Kapag may sakit siya, unang nangyayari sa kanila, nawawalan ng ganang kumain kasi may sakit. Iyon din po ang dahilan kung bakit nawawalan tayo ng gana sa salita ng Diyos, because you have spiritual sickness. You are full of sin. Again, yung sinabi po kanina, sin will keep you from this book or this book will keep you from sin. Ang kasalanan ang naglalayo sa iyo sa salita ng Diyos. Kaya nawawalan tayo ng gana kasi may spiritual sickness ka, you are full of sin. The sin will keep you from the book of God, from the Word of God. Kasi ang natural po na ninanais ng mga tao na kay Kristo, natural na ninanais ng mga tao na talagang mahal na mahal si Kristo ay magutom sa salita ng Diyos. Iyan po yung natural na ninanais ng mga tao. Kagaya po sa Nehemiah 8:18, ang sabi po dito, and day by day, from the first day to the last day, he read from the book of the law of God. Day by day, araw-araw. Araw-araw, binabasa nila ang salita ng Diyos. Araw-araw, hindi nawawala yung pagkagutom nila sa salita ng Diyos. Araw-araw, ninanais nila ang salita ng Diyos. They keep coming back for more. Habang patuloy tayong nagmamahal sa salita ng Diyos, nagiging desire natin to grow in the Lord Jesus Christ. Your desire for more of Jesus grow stronger. Pwede po ba tayong tumayo lahat? When you love
the Word of God, you keep coming back for more of Jesus. You want more and more and more of His Word. Kagaya po ng sinabi sa Psalms 42:1 to 2. Sabi po dito, as the deer longs for streams of water, so I long for you. I thirst for God, the living God. When can I come and appear before God? Sobrang gutom, sobrang thirsty. Mas lalong nag-i-increase yung desire nila for the Word of God and for the presence of God as they continue to meditate the Word of God. Kapag ka po nakikita natin at patuloy tayong nagme-meditate ng salita ng Diyos, nag-i-increase yung pagnanais po natin. Pagnanais natin sa presence ni Lord. Ang sabi din po sa Psalms 63:1, God, you are my God. I eagerly seek you. I thirst for you. My body faints for you in a land that is dry, desolate, and without water. Lord, ninanais ko ang iyong presensya. I am so thirsty of your presence. I am so hungry for your word. Nawa po, maranasan natin yung paggising ng Panginoon sa atin. Nung desire, paggising ng desire na yan, to be hungry for the Word of God and to be thirsty for the presence of God. Nawa po, there will be a great awakening in our lives. Great awakening of how you hunger for the Word of God. Makuhaw tayo sa presence ng Lord. Magutom tayo sa salita ng Diyos. Amen po ba? Again, pagka ikaw ay uhaw, you are so eager, hindi ka na pinipilit. You really respect the Word of God. You are attentive to the voice of God. You are so hungry, hindi ka mapipigilan. No more excuses because you really want the Word of God na talagang dumaloy sa buhay mo. The people who truly loves God, loves His Word. And let there be a spiritual awakening in our lives today. At ang mga tao po na nakakaranas ng spiritual awakening, ng revival, are the people who are desperate for the move. Are you desperate for that kind of spirit? Are you desperate for that kind of hunger? Are you desperate for that kind of spirit that really hungers for the Word of God? That really is thirsty for the Spirit of the Lord? Andun po ba yung pagnanais natin, Lord? Gusto ko talagang bumalik ang init ng aking unang pag-ibig sa iyo. Gusto ko na hindi ako mapigilan sa salita mo. Kagaya po ng awit, Lord, I want to know you. I want to be in the secret place, knowing you, seeing you. I want to encounter you. Iyan po ba ang ninanais, ang desire ng puso natin today? And if iyan po ang nais natin, then wait for the revival. Wait for the awakening that God has for you. Na talagang araw-araw na naisin po natin, Panginoon, nais ko na bumalik yung, Lord, ibalik mo yung nabasag na altar sa buhay ko. Restore that broken altar. Restore yung kasiglahan ng aking buhay sa iyong salita. I-restore mo, ibalik mo, Panginoon, yung kasiglahan ko sa pananalangin. Kung nawala na yun, desire to be restored. I-desire mo na i-restore ng Panginoon yung pananalangin mo, yung kasiglahan mo sa pananalangin sa Diyos, yung kasiglahan mo sa pag-meditate ng salita ng Diyos. Desire for that. I-desire mo na ibalik ng Panginoon yung kasiglahan mo sa paglilingkod sa Kanya, sa pagpupuri sa Kanya. Hallelujah. Praise you. Oh, Holy Spirit, I pray. Send your fire. Send your fire that will stir up our hearts for you, Lord God. Send your fire, Lord God, that will stir up that